magpasko, humabol ang Rusi. Meron silang bagong unit na naman na lumabas. Pero nakakatakot dito sa gitna. Nasa island tayo ng Santo Tomas eh. Okay, balik tayo. Nalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. May bagong unit po ang Rusi na 125cc. Sigurado ito po ay affordable. Ngayong December 6, 2024, alamin natin. At kung may question kayo sa motor na to, lapitan na natin at may review na. Okay, shoutout ulit kay Gerson Jacob. At ito yung ating i-review. Sir JP, tama ba? Shoutout sa Sir JP. Ayan, nire-ready na ni Sir JP itong kulay blue na Rusi Quest 125. Ganda naman dito sa kanilang store eh. Maalwalas, maluwag. Hindi ipit ang mga motorsiklo. So ayan na, bago tayo mag-start, ikutan po muna natin itong kanilang mga nakadisplay na motorsiklo. Okay, dito po sa ating tabi, nandito po yung Rusi Cyclone 400cc. Ito po yung expressway legal na motor ng Rusi. Kaya sa mga riders natin na naghahanap po ng expressway legal na motor, okay, dito lang po sa Santo Tomas, Batangas. Madali lang po silang makita kasi tabing kalsada lang po. Okay, meron din po ditong 200cc na KRY. And then Rusi Smart na 125, Rusi Bolt 125, then Rusi Macho na 150. Almost pan-tricycle po ang nandito. Saka 175 na Rusi Macho. Ayan. Okay, balik tayo dito sa kabila ha. Okay, ito pa ang isa nating i-update ngayon 2024, si Rusi Pulse 150. Ang ganda ho nitong kulay na cyan blue. Kala ko'y nawala na ang Rusi Pulse eh, buti binalik. Siguro ibukod natin to ng review. And then may Rusi Sigma rito po na kulay red. And then Rusi Passion. Carb type pa rin po itong mga riders sa 125. At saka sa Rusi Rush na glossy black. Para sa mga nagmamadali at paluwas, unahin na po natin yung kanyang presyo. The same lang po siya ng presyo ng Rusi Rush 125. Ang alam ko ho dito nasa 50k eh. Pero siyempre confirm natin. Ito yung price tag po sa Rusi Rush eh. So dito po, ayan, 50k nga po ang kanyang cash price. And then kung sa 3 years natin kukunin, 2,380. And then sa 2 years po, 3,175. At sa 1 year naman po ay 5,575. And then may rebate pa rin po silang 300 pesos kapag update po tayo magbayad. Kaya kung interesado po kayo dito po sa bagong labas ng motor ng Rusi, ito nga pong Rusi Quest 125, pasyalan nyo lang po dito sa Rusi Santo Tomas, Batangas. At bibihira pa po ang merong stock nito. Marami po nagsasabi na bakit konti na lang daw ang idadagdag, bakit hindi pa mag-branded sa motorsiklo. Hindi ho konti yung halagang mga 30k na dagdag pa kasi alam naman natin yung mga branded na ganitong 125cc. Maabot po yan ng 80,000. So kung kaya lang po talaga ng ating mga riders ay 50,000 ay igalang po natin yun. At syempre kahit sino naman ang tanungin natin, kung mayroon naman budget, yun ang pinakamahal na motor ang kukunin syempre. Pero syempre, doon nga po ito nakalaan para sa mga kapos nga po sa budget. Okay, 4 na kulay po ang available sa Rusi Quest 125. Meron po siyang blue, meron din po siyang black, white at saka red. Mamaya tignan po natin yung ibang kulay doon sa kanilang bodega. Pero ito talaga ang napili ko, yung kulay blue.
At yan ho talaga yung panglalaking kulay. Okay, ganun pa rin po yung kanya pong trademark na yellow na brand ng Rossi. Decals na may lining po ng white, and then 125 na displacement, and then sa side profile po niya, ganun din. The same siya, letter S dito, symbolize sa speed or sa thunder, di ba? Saka kanyang displacement na 125. And then nandito naman yung model name niya na Quest. Kaya yung mga question nyo, masasagot na po. Ito, i-review natin po. Combine po siya ng blue, white at saka black na decals. Okay, nung tinitigan ko siya, malaki po similarities niya dun sa Rossi Royale. Kaya lang face out na po Rossi Royale. Siguro ito na yung upgraded version niya. And then, parang meron din siyang hawig sa Honda Beat, di ba? Pero may sarili naman siyang identity. Unang-una dito sa kanyang headlight, maganda po ang kanyang forma, di ba? Para siyang may sungay dito. Pero DRL po yung dalawang yan. At ang maganda ho rito, meron siyang malaking projector lamp, yung pinaka main headlight niya. Kaya sigurado malakas po ang ilaw nito. And then combine po siya ng full LED na headlight at saka turning signals naman na bulb. Sa bulb naman, walang problema basta sa turning signals lang, kitang-kita na yan. Okay, check po natin yung kanyang taillights. Okay, sa taillights, puro bulb po ang ginamit. Okay, sa kanyang stoplight at saka turning signals. Then balik po tayo dito sa front tire. Bali, meron po itong sukat na 70 by 90 by 14. And then Wansheng brand po ang ginamit. Tube type pa rin po siya. And then yung kanya pong mag wheels, malupit din. Maganda ang kulay, di ba? Naka-chrome na siya, combined sa matte black. And then sa kanya pong telescopic port, ayan, may pagka-glossy black na meron pong sticker dito ng Rossi. Then sa kanya pong braking system, naka-single disc dito po sa front na meron pong dual piston caliper. And then ang laki ng clearance pagdating dito sa kanyang front fender, di ba? Mataas. Maganda po talaga yung gantong mataas para malinis natin yung ilalim. At the same time, makapagpalit pa po tayo ng mas matabang gulong. And then 80 by 90 by 40 naman po ang sukat ng gulong dito sa rear. Then naka-invert po yung kanyang drum brake. Kaya mabilis po ang pag-a-adjust natin kung maluwag o mahigpit ang ating preno. Dito lang sa kanyang spring, hahatakin lang po yan. Madali na siyang i-adjust. And then low maintenance pa ang drum brake, di ba? And then naka single sided shock din po sa kanyang rear suspension. Okay, dito po, madali na natin ma-identify kung saan tayo magpapalit ng gear oil. Ito, meron siya rito pihitan, may cap. Meron po siyang 100 ml na gear oil capacity. And then sa kanya naman pong engine oil capacity, nasa 900 ml naman po. Okay, dito, open siya, hindi naharangan yung cap, kaya mabilis natin mapipihit. And then air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. And then carb type pa rin po syempre sa kanyang fuel supply system. Then 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, 125cc displacement, and then urinary compliant na po ang Rossi Quest 125. Yun lang sana yung kanyang elbow. Kita nyo naman, di ba, maganda yung pagkaka-black niya, matte black. Sana hindi na siya kalawangin, di ba? Kasi yun po talagang issue nakikita ko sa Rossi. Mabilis kalawangin po ang elbow. Pero sana dito naman sa Rossi Quest mabago na. Okay, hanggang dito po sa kanyang stock na muffler. Ayan, matte black po ng kulay. Maganda ho rito. Naka-chrome ito pong kanyang cover sa tip. Maganda naman hanggang dito sa side ko. Ayan, meron siyang kasamang naka-chrome na rin dito sa kanyang plastic na heat guard. Kaya medyo aggressive na ang dating ng ating muffler. Stylish, hindi na siya boring tignan. And then sa kanyang pong foot peg, aluminum naman po ang material na ginamit. Then naka-chrome pa siya, di ba? Tumerno dun sa kanyang heat guard. Okay, ito maganda, meron pa ring kickstart yung kanyang starting system, di ba? Kahit pagloko yung ating battery. And then sa kanya pong side stand, ayan, medyo malaki. At maganda ho rito, kahit maliit lang yung kanyang body, ang ganda ng kanyang center stand, di ba? Ang lapad, saka mataba ang bakal. So matibay po ito. Matatag po ito pag sa center stand natin pag magpa-park. And then malapad po yung kanyang matting, yung kanyang floorboard. Kaya kita nyo naman, ayan, magagaspang yung ilang part niya. Yung pupwestuhan ng ating sapatos, pero pwede pa rin tayong magkabit ng matting. Ayan yung kanyang mga bolt. And then ang gusto ko talaga sa gantong floorboard, sa kanyang gulay board, nakakapaglagay pa ako ng extra bag sa harap natin, kasi mahirap naman pag hindi natin kita yung gamit natin sa likod. Minsan bukas ang zipper, natatapon yung laman, di ba? So dito makikita natin kung may mahuhulog. At isa pa maganda rito, meron siyang center utility hook nandito. Meron din siyang pocket magkabila. Magkapareho lang po ang size dito, right and left side pocket. Wala lang po siyang charging port mga ka-riders. And then pagdating po sa kanyang meter panel, ayan, full analog po siya. Ayan, very simplified naman po. Nandito yung pinakakailangan natin informasyon. Ayan po yung kanyang speedometer, odometer, at sa baba po yung kanyang fuel indicator. Okay, switches and button naman tayo mga ka-riders, ha. High beam, low beam sign. And then horn.
turning signals. And then meron din siyang choke, kahit automatic, may choke na siya. And then dito po sa kabila naman, meron po siyang kill switch, itong kulay red na button. And then meron po switch yung DRL, headlight, and then switch off. And then electric starter push button. And then isa pa pong magandang trademark ng upuan ng Rossi, napakalambot po ng kanilang upuan. Napakalambot po ng kanilang foam. And then ang ganda rin ng tapas, ayan, may korte naman siya dito. And then magaspang yung seat cover na ginamit at medyo makapal mga riders. So. And then one tone lang siya. Then syempre yung tatak ng Rossi. Then yan, makitid lang siya Kaya sigurado, abot na abot po ito. Sandali lang. Emergency. Kaya sigurado sa mga beginner na rider po, pasyalan nyo po itong Rossi Quest para masukat-sukat nyo po ng konti. Kita nyo na yan, nakakitid lang niya. Super lambot ng kanyang upuan, nakakatuwa. And then check po natin yung kanyang under seat storage. Okay. Okay, dito kapiraso lang mga riders. Yan. Ang basic tools lang may lalagay natin, yung mga documents. Siguro kapote or raincoat, hindi na pwede rito. Downside po ng motor na to, 3 liters lang po ang fuel tank capacity niya, so maliit. Pero alam nyo, kahit carburetor type po siya, pagdating sa fuel consumption, chinek po natin dun sa kanyang manual, nasa 2 liters per 100 km. So mapatak po, 50 km per 1 liter ang kanyang fuel consumption. So tipid po yun. Aabot po ng 150 km yung kanyang full tank. Although 80 km per hour naman po ang kanyang top speed, para sa isang 125 na scooter, ay pasok na po yun sa standard. Nga pala mga riders, meron po siya maximum power na 5.6 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 7.2 Nm at 6,000 RPM. Meron po siyang dry weight na 92 kilos. Wala lang po tayong idea kung ano ang kanyang ground clearance, pero sakto lang naman, di ba? Estimate ko rito mga ano ho ito, 130 to 140 mm. And then sa seat height, siguro upuan muna natin para matansya natin. Yun lang mga riders, pagdating sa kanyang side stand, tingin ko mag-a-adjust pa tayo kasi medyo tuwid yung pagkaka-side stand niya, di ba? Dapat kasi tagilid para hindi mabuwal, para in case na nagmamadali tayo, okay lang na iwanan sa side stand. Anyway, madali lang yan gawa na paraan. Okay, sakay na tayo ha. Okay, sa seat height po niya, kung di ako nagkakamali, ang baba ho 740 mm ang kanyang seat height. Ayan, height ko po ay 5 feet ha, pwede nakatayo. At ang pag nakaupo naman, mas lalong komportable. Ayan, kita nyo, wala tayong kabuwal-buwal dito. Sigurado, kayang-kaya natin maniubra itong ganitong klaseng scooter. Okay, nung napasakay tayo, napansin ko, ang lapad po ng kanyang mating, yung kanyang gulay board. So, kahit meron siyang pocket, hindi aabot yung ating tuhod, makakalaro pa tuhod natin. At eksakto yung ating sapatos dun sa kanyang floorboard. Okay, di ba? Ngayon, pagliligo tayo, ayan. Okay naman. Hindi tayo maiipit pag ligo-ligo ng sobrang sharp. Okay, unahin natin itong kanyang rear brake. Okay, ito mahina po ang preno dito sa drum. Adjustment lang po ito, kagaya ng sabi ko kanina, pihit-pihit lang dun sa may spring, lalakas na yung preno niya. And then dito naman sa kanyang front disc brake, okay, ito tamang-tama yung kapit. Tamang-tama lang ang timpla. Half press lang, kagat na agad yung ating preno. Okay, ito na yung aking paborito. Yun ang sinasabi ko, napakalambot po ng kanyang rear suspension. No problem, kahit malubak ang kalsada sa lugar natin, mabato man yan o uneven na kalsada, walang problema kay Rossi Quest 125. Sasayawan lang ni Rossi Quest 125 ang mga lubak-lubak. Kaya ayan, kita nyo naman yung body niya, talagang sumasama na sa bouncing. Alam nyo ba o hindi pa, branded o hindi lahat made in China na, Rossi Motors 58 years na, 1954 ito'y lumaganap na. Everyone else in the world see it, our services never ends. Bakit magtitis sa high price, branded, pwede namang mag low price. Rossi sa Rossi Motors, presyon pang masama, Rossi Ram Cycles, you are protected. Kahit saan, kahit
interesado po, available po dito sa Rusi Branch ng Santo Tomas, Batangas, itong si Rusi Class 125. Alam po, meron din po available sa Canlalay, Binyang, Laguna. Yun lang mga ka-riders, wala po silang Facebook account. So, sa mga interesado po, nagbigay naman po sila ng number. Ito, kontakin nyo lang po sila o i-text sa 0998-594-1420. And then sa kanya lang po mga requirements, 2 valid ID po, 4 na kopya, sa po nyo. And then barangay clearance, motor loan purposes, saka 1 valid ID po ng co-maker, 2 kopya rin po. So madalang pangalan po ang meron. Pero sige po, i-update po kayo in case na magkaroon po dun sa aming lugar sa Santa Cruz, Laguna. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.